meron tayong panibagong video for today. Ibabahagi ko lang sa inyo kung anong problema ng ating grass cutter. Kaya ito ipapakita ko sa inyo. Yan oh. Ito yung kanyang gas hose. Yun oh. Tas dire-diretso yung kanyang gasolina. Ito. Yun eh. Ari yung kanyang on-off sa ating gas. O, papatayin natin to. Patayin lang natin mga kailoks. O, higit na natin. Patayin na yung on-off nya sa gasolina. Tapos ito yung ating gas hose. O. Yan. Hindi na siya natulo. Mga kailoks, kung ganito rin ang magiging problema na yung grass cutter, sana ay makatulong ito sa inyo. Ito o. Yan. Wala na. Tapos i-open ko ulit ito mga kailoks. Buksan ulit natin. At kung nakikita niya mga kailoks, oh, tulo siya. Kaya hindi tayo makapag-grass cutter kasi pag binuhay natin yung ating gas, natulo naman siya din sa ating gas hose. Siyempre habang naandun na, maubos ang ating gas. Kaya ayun ang ating alamin ngayong araw na ito mga kailoks. Bale sa carburetor tayo step by step. Dito tayo titingin kung ano nangyari sa ating carburetor, kung bakit siya nag-overflow. Overflow ito mga kailoks. Kaya pakita ko sa inyo pagka nakalag na natin ito mga kailoks ha. At ito ang ating panauhin pandangal yun. Yan. Taas TD40 2 stroke yan mga kailoks. Bale ang problema niya na ay siya tumatagas, overflow. Like niya yan. Kakalagin natin na alam natin kung bakit tumatagas yung kanyang gasolina dito sa ating karburador. At dito natagas yung gasolina niya pag binuhay. Testin natin buhayin. Maganit. Yan, binuhay na natin. At pag atin siyang pinandar, ay, wala pala ng laman. Na-drain na pala natin to. Okay, loks, kaya wala ng gasolina. Wala na palang tatagas dito. Buksan natin to. Yan, no. Kitang-kita nyo naman ang ilalim mo, mga kailoks. Na-drain na nga pala namin to. Kasi natagas ang kanyang gasolina din sa carburetor. Nag-overflow siya. Kaya kakalagin natin. Pakita ko sa inyo mamaya mga kailoks pagka nakalag na. May dalawa dyan tornilyo mga kailoks. Madali lang naman magkalag dyan. Kalagin muna natin. Saka itong ating tangke ng gasolina, kalagin na rin natin. Pero sa iba, hindi na kinakalag yun. Pero tayo, kalagin natin yan para mas madali natin makalag ang ating carburetor. Dito na lang natin siya kakalagin mga kailoks yan. Okay, oh. Tapos, kalagin natin uli yung dalawa niyang tornilyo sa loob mga kailoks. Yan, doon sa may butas na yun, may tornilyo yan. Dalawa yung mga kailoks. Kakalagin lang natin para makakalag na natin yung ating carburetor. Yan. At ayun, yung dalawang tornilyo. Yun. Ayan, pipit. Yan, ayun yung ating sa may karayom mga kailoks. Yung pinipit natin yan. Yun ang karayom. Ang ating purpose mismo dito sa loob. Medyo lilinisin lang natin muna yan mga kailoks. Pupunas-punasan natin at sadyang madumi na. Nag-overflow kasi ito. Yan. Ayun ang ating alamin mga kailoks. At pakita ko na lang sa inyo mga kailoks pag malinis na ito. Okay mga kailoks, nalinis na natin. Ayan na siya. Kakalagin na natin yung kanyang dalawang tornilyo ulit mga kailoks. Nandiyan na yung floater niyan sa loob. Yan. Pakita ko na lang sa inyo pagkalag na.
Yung okay. Natin yung kanyang floater. Ayos pa naman pala mga kailoks, oh. Halos kalahati pa to. Kalahati pa dun sa kanyang adjusting din sa gold. Nasa tamang timing pa naman mga kailoks yung kanyang floater, oh. Halos nangangalahati pa sa kanyang adjusting din sa ating carburetor. Hindi ko alam po ang tawag dyan, eh. Yan, oh, ganito. Pero lilinisin natin to. May mga butas na to sa yung kanyang jettings. Basta linisin natin to. Pag hindi siya kinaya sa linis at nag-overproof na rin, medyo mag-a-adjust na tayo din, mga kailoks. Ito. Kakalagay natin to. Yan, dito tayo mag-a-adjust. Konti lang adjust dito, mga kailoks. Yan. Medyo kakalagay na rin natin to. Yan, may pin siya din, eh. Uhugutin lang natin to. Yung pin na dito. Kakalagay natin to, mga kailoks. Bali, naluwagan ko na yung tornilyo nito. Titignan lang natin yung kung may barado sa kanya. Kaya nag-overflow. Tignan na to. Para makuha natin yung kanyang pin. Yan. Tapos ito. Hugot na lang. Kasama yung kanyang. Ito yung kanyang jettings. Ito, mga kailoks. Paki-correct na lang mga kailoks kung tama nga ang sinabi ko. At sana'y tama. Yun. Tita natin yung butas din, eh. Hindi lang gaano kita sa camera. At mga kailoks, bali may screen na rin din, eh. Tinanggal ko. Hindi ko na naipakita sa video. Wala na siya sa hulma. At luwag. Pisngot na siya. Dapat nakabilog yon. Medyo madumi na rin. Madumi na rin siya. Konti lang. Hindi naman siya maruming marumi. Ipapakita ko yung screen na tinanggal ko din, mga kailoks. May screen yan, eh. Ito siya. Yan. Nakapisngot na siya, oh. Yan, oh. May guhit pa. Bali, binilog ko na lang uli. Pinalapad ko na lang uli yan. Siya nakasuot din, eh. Yan. Dyan sa butas. Dapat nakaganto siya dyan. Yan. Yan, dapat nagayan siya, mga kailoks. Kaso nangyari, nakaganto siya sa loob. Yan, no. Kaya tinanggal na rin natin at ayusin natin. Kasi pangharang din to sa mga dumit sa gasolina. Kaso pag nakaganto nakabayuot, lusot di yan. Mga dumi, gasolina, mabilis siyang dadaloy papunta sa ating carburetor. Okay, sa makina pala. Okay. Kasi galing na sa mismong tangke ng gasolina papunta sa ating carburetor, tapos yung carburetor naman natin idadalo niya yung gasolina sa ating makina. Okay, mga kailoks, sana nandiyan nyo. At ari ay lalaparin na uli natin at napisngot na naman. At ito na, mga kailoks, yung ating carburetor na ating grass cutter. Bali, nilinis lang muna natin siya, yung mga dumi niya sa loob. Yung dumi niya natanggal na rin natin. Tapos dito ayos naman, wala siyang barado, oh. Yun, oh. Kita naman yung butas, oh. Yun. Yun. Yung butas nito, mga kailoks, kita naman, oh. Yan. Tapos ito, lilinisin na lang natin ito ng gasolina, itong paligid niya. Para paglagay natin ng kanyang gasket, medyo lapat na lapat siya sa ating carburetor. Para maganda ang pagkakaipit. Bali, nalinis na natin ang ating carburetor. Hindi pa naman tayo nag-a-adjust. At sa tingin ko na may okay pa naman yung kanyang floater pag nakapatong dito sa ating testing natin mamaya pag nakakabit na. Pero pagka nag-overflow pa rin siya, dito na tayo mag-a-adjust, mga kailoks, pag nag-overflow pa rin siya. Pero kung hindi, di masyado lang madumi yung ating gasolina at puro barado yung kanyang daluyan, kaya nag-overflow. Sa yung ating screen, kaya siguro na malakas mag-overflow itong ating screen, napisa na. Hindi na siya nakaganto, hindi na siya lapad, napisa siya, kaya siguro nag-overflow na rin. At sa tingin ko nalinis na natin, itatry na uli namin siyang ikabit, mga kailoks. Bubuin na natin siya, tas kakabit na uli natin siya doon sa pinakamakina niya, yung kanyang floater. Bari sa floater,
Ito naman, nakagaya ng style niya mga kailoks. Itong ibabaw, ito makinis. Aring medyo magaspang sa ilalim. May guhit naman yan. Hindi lang kita. Yan o. Yan o. May tungkab siya. Yan ang sa ilalim. Ito sa ibabaw. Okay. Buuin na natin to mga kailoks. Sa token na yan. Para malaman natin kung mag-overflow pa siya o hindi na. Kung kailangan pa natin mag-adjust dito o hindi na. Okay. Ito ng tornilyo. At yan na mga kailoks. Nilagay natin yung tornilyo. Yun o. Okay. Tapos lalagay natin yung kanyang floater. Yan o. Kalahati pa naman siya. Malaman natin yung mamaya pag naikabit na natin. Nilagyan natin ng gasolina. At pag pinaanda na natin ating grass cutter. Yan mga kailoks. Nabuo na natin ang ating carburetor. At nailagay ko na rin yung screen na pinakita ko sa inyo kanina, yung nakatiklop. Bali, pinalapad na natin yun. Tapos, nilagay na natin siya dito sa loob. Okay. Yan o. Kita nyo, nakatapat siya. Tapos, lulubog natin. Kailangan tama yung mga kailoks. Lulubog yan. Yan. Higpitan natin. Kasi, pagkasalang kabit niya mga kailoks, magwawald ang ating makina ng grass cutter. Magwawald ang ating carburetor. Yan, higpitan na natin. Okay. At sa pagkakabit naman mga kailoks, madali. Dalawang tornilyo lang naman lalagay natin doon. Tatamaan natin siya dito. Yan. At saka natin siya hihigpitan. Gamit ang flat screw o kaya Phillips screw. Pwede naman yan kahit ano mga kailoks. At pag nahigpitan na natin siya, isusundan natin ang ating pwedeng itong tangke ng gasolina. Nasa inyo na yun kung anong gusto nyo unahin mga kailoks. Pwede naman kahit alin ang unahin dyan. Kung itong tangke o yung ito. Yan. Ito ay para dito mga kailoks. Yan. At naikabit na natin mga kailoks. Lalagyan natin siya ng gasolina mga kailoks. Tetestingin natin siya kung natulo pa rin yung ating carburetor. Kung mag-overflow pa rin siya. At pag siya nag-overflow mga kailoks, bali i-adjust na talaga natin yung nasa pinapatungan ng kanyang floater mga kailoks. Nakagayaan. Ayan ang i-adjust natin. Pag nag-overflow yun. Pero pag hindi siya nag-overflow ay okay pa. Okay na yun mga kailoks. Yan mga kailoks. Ito yung kanyang oil gas hose. I-open na natin. Tingnan natin kung magkakarga siya. Parang kailangan natin buhayin Pero binuksan na natin siya, hindi naman siya natagas na. Titignan natin pag pinandar natin. Papandarin natin yan mga kailoks. Maganda na yung nasusubukan natin. Kung mag-overflow pa siya o hindi na. Yeah. Okay. Testingin natin. Ang bilis. Hindi ko pala nakuha. Ang bilis ng dalo. Puno agad yung gasolina yung hose. Yung mga kailoks, so nabuhay na natin siya pero hindi na siya nag-overflow. Yan. Ayos mga kailoks. Ang problema niya na nag-overflow siya. Pero ngayon at sa tingin ko mga kailoks, hanggang dito na lang ang video natin for today. At na-resolve natin yung grass cutter na nag-overflow mga kailoks. Kaya pala siya nag-overflow mga kailoks, yung ating screen, yung pinakang filter ng ating gasolina, hindi sa hangin hindi filter ng hangin. Filter sa gasolina ay na dito. Meron yung filter din sa loob na pisngot na siya, na yupi. Ngayon, pinalapad na natin, tapos sinulman na uli natin siya. Sa iba niyang dumi, natanggal na natin kasi nilinis natin yung carburetor. Hindi na tayo nag-adjust sa may jetting siya, yung sa may patungan ng floater mga kailoks, hindi na tayo nag-adjust doon.
linis lang, saka inayos lang natin yung pinapilter niya din mga kaloks. Ayun na pala naging problema ng ating carburetor sa ating grass cutter, kaya siya nag-overflow mga kaloks. At nakita nyo naman kanina, pinandar natin at binuhin natin itong sa gas niya, hindi na siya nag-overflow. Kaya wala na ibang masabi kundi hasta la vista baby. Bye bye mga kaloks, see you next time and see you next video. At mga kaloks, bali napanood ko rin lang naman yung sa mga iba nagbablog about sa grass cutter. Medyo ginaya natin yung kanyang diskarte kasi sa napanood ko nag-adjust siya sa patungan ng plotter, pero tayo hindi na tayo nag-adjust kasi medyo okay naman ang timing pa ng ating plotter, kaya hindi na tayo nag-adjust doon. Kaya sana ay malinaw sa inyo ang aking ipanaliwanag at yung ating video for today. At hanggang dito na lang ulit, see you next time. Bye bye, again, God bless. At meron pang dumayo, maluwag na naman yung tornilyo niya. Hindi yung tornilyo ng motor, tornilyo niya mismo. Dalawang tornilyo sa magkabilang tenga, maluwag na.